Sa panahon ngayon, tila napakahirap ng magkaroon kahit isang anak, lalo na sa mga bansang may mababang birth rate. Ito ay isang palagiang alalahanin, ngunit ang ating bida ngayon, isang babaeng Ingles, ay nagdadalang tao sa kanyang ikatlong anak, at ang ama ay isang Pilipino. Noong una, marami siyang narinig na tulad nito. Ano bang maganda sa isang lalaking Pilipino? Pinagtawanan siya ng kanyang mga kaibigan at tinutulan ng kanyang pamilya. Subalit, sa paglipas ng panahon, kasama ang kanyang tatlong anak at asawang puno ng pagmamahal, sa gitna ng isang buhay na masaya at halos hindi na makayanan sa dami ng gawain, siya ang naging sentro ng inggit ng lahat. Maging ang mga kaibigan niyang laging nagsasabing, "Okay ka lang ba?" ay tahimik na ngayong naiinggit sa kanya. Pakinggan natin mismo ang kwento ng babaeng Ingles na naging ina ng tatlong anak. Kamusta? Ako si Alice. Ang aming tahanan sa Kensington Gardens, sa labas ng London, ay laging maayos at malinis. Tuwing umaga, ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ay nagpapakislap sa mga antigong kasangkapan sa sala, at ang mga larawan ng aming mga ninuno sa pader ay laging nakatingin sa akin ng may mahigpit na ekspresyon. Ang aking ama ay CEO ng isang medium-sized na manufacturing company at palagi siyang nakasuot ng perpektong suit. Kahit sa pagbabasa ng diaryo tuwing Sabado ng umaga, ang mga butones ng kanyang damit ay nakasara hanggang sa leeg. Ang aking ina naman ay isang board member ng isang lokal na cultural foundation. Laging nakasuot ng perlas na kuwintas at eleganteng bestida sa aming tahanan. Ang tamang postura at magalang na pananalita ay inaasahan, maging sa pagpasok sa silid o sa hapagkainan. Minsan, noong bata pa ako, naipatong ko ang aking siko sa mesa habang kumakain at natanggap ko ang malamig na tingin ng aking ina. Mula noon, ang oras ng pagkain kasama ang pamilya ay parang isang pagsusulit para sa akin. Alice, ang background ng isang tao ang lahat, sabi ni Papa. Ang iyong kapaligiran ay dapat laging kagalang-galang. Ang mga salitang iyon ng aking ama ay parang moto ng aming pamilya. Mula sa unang perlas na hikaw na natanggap ko noong aking ika-8 kaarawan, hanggang sa mga aralin sa piano na sinimulan ko sa edad na 10, at sa pag-aaral ng Pranses mula sa edad na 12, lahat ay para sa pagbuo ng isang angkop na background. Ang aking mga kaibigan ay pawang lumaki sa parehong kapaligiran. Sa mga tea party na ginaganap tuwing katapusan ng linggo, palihim naming ikinukumpara ang mga bestida at kilos ng bawat isa. Akala ko, iyon na ang kabuuan ng buhay. Noong nag-aaral ako sa Winchester School for Girls, ako ang student council president at palaging nangunguna sa klase. Sa labas, perpekto ang aking buhay estudyante. Ngunit iba ang mga isinusulat ko sa aking diary gabi-gabi. Ngayong araw, wala na namang nakakita sa tunay na ako. Puno ng ganitong mga pangungusap ang aking talaarawan. Minsan, binubuksan ko ang bintana at tinitingnan ang kalangitan sa gabi. Nag-iisip kung tunay nga bang masaya ang ganitong buhay. Ngunit ang tanong na iyon ay laging natatabunan ng abalang schedule kinabukasan. Ang pagbabago ay nagsimula sa aking ika-6 na kaarawan. Ito ay dahil sa isang regalo mula kay Sophie, anak ng business partner ng aking ama. Nakatira siya ng sandali sa Pilipinas at palihim niyang inabot sa akin ang isang CD ng OPM, Original Filipino Music, at isang DVD ng isang sikat na teleserye. "Sobrang ganda nito," sabi niya. "Pero sikreto lang natin ito sa mga magulang mo, ha?" Nang gabing iyon, isinalang ko ang DVD at sa sandaling iyon, nagsimulang magbago ang aking buhay. Ito ay ang pangako sa'yo. Habang binabasa ko ang English subtitles, ang kuwento, kahit na banyaga, ay may kakaibang pakiramdam ng pagiging malapit sa puso. Nagulat ako sa kung gaano prangka ang pagpapahayag ng damdamin ng mga bida. Naroon ang lalim at paraan ng pagpapahayag ng emosyon na hinding-hindi ko maipapakita sa aming tahanan. Kinabukasan, tinawagan ko si Sophie at humingi pa ng maraming teleserye. Tumawa siya at sinabing, "Mukhang nahumaling ka na sa kulturang Pilipino, ah." Mula noon,
Nagsimula akong galugarin ang isang lihim na mundo. Gabi-gabi, nakikinig ako sa OPM gamit ang earphones. At tuwing katapusan ng linggo, kapag wala ang aking mga magulang, nanonood ako ng mga teleserye ng sunod-sunod. Sa simula, ito ay simpleng kuryosidad lamang, ngunit unti-unti akong nahulog ng malalim sa kulturang iyon. Ang taus-pusong pagmamahal ng mga mang-aawit sa kanilang mga tagahanga, ang mainit na hapunan ng pamilya sa mga drama, ang mga pagkaing kalye na nakikita ko sa YouTube, lahat ng iyon ay bago at nakakagulat para sa akin. Lalo na akong humanga sa kung paano nila naipapahayag ang kanilang damdamin nang malaya sa loob ng isang kulturang nagpapahalaga sa pormalidad at paggalang. Para subukang unawain ang mga liriko ng mga kanta, sumali ako sa isang online community at doon nagsimulang makipag-ugnayan sa mga tagahanga ng kulturang Pilipino mula sa buong mundo. Balang araw, gusto kong makapunta sa Pilipinas. Ang mga salitang iyon na ipinost ko sa komunidad ay nagmula sa kaibuturan ng aking puso. Ngunit noon, ito ay isang pangarap lamang. Ang landas na nakatakda para sa akin ay magtapos sa Winchester, mag-aral sa Oxford o Cambridge ng business o law, at pagkatapos ay makilala at pakasalan ang isang lalaki mula sa isang kagalang-galang na pamilya. Habang papalapit ang pagtatapos at naghahanda ako ng mga aplikasyon sa universidad, ang aking mga kaibigan ay lahat nag-apply sa Oxbridge o sa London School of Economics. Si Sophie ay plano ng mag-aral sa Paris, at ang isa ko pang kaibigan, si Jane, ay may sigurado ng internship sa Goldman Sachs dahil sa koneksyon ng kanyang ama. Ako mismo ay halos tapos na sa aking aplikasyon para sa Business Administration sa LSE. Ngunit gabi-gabi, nagsasaliksik ako tungkol sa pag-aaral sa Pilipinas. Sa araw ng aming pagtatapos sa Winchester, binigyan ako ni Papa ng isang napakagandang perlas na kuwintas. Parehong-pareho ang disenyo sa kuwintas ng aking ina. Panahon na para tuparin mo ang iyong tungkulin bilang isang babae sa ating pamilya. Ang bigat ng kuwintas na iyon ay parang tanikala. Nang gabing iyon, nilakasan ko ang aking loob at sinabi sa aking mga magulang, plano kong mag-aral sa Pilipinas. Hindi ko masabi kung gaano kabigat ang katahimikang bumalot sa hapagkainan. Ibinaba ni Papa ang kanyang tinidor at tinanggal ang kanyang salamin. Ang aking ina ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kopita ng alak. Anong klaseng biro yan? Mahinahon, ngunit matatag ang boses ni Papa. Hindi po ito biro. Gusto kong mag-apply sa International Studies Program ng University of the Philippines. 1 taon lang po, napabuntong hininga ang aking ina. Dahil ba yan sa mga kakaibang drama na yan? Sinisira ni Sophie ang isip mo. Ang pagtatalo ay tumagal ng higit sa 2 oras. Sa huli, mariing sinabi ni Papa, hindi maaari. Isumite mo ang aplikasyon mo sa LSE at isipin mo ang iyong kinabukasan. Ngunit, buo na ang aking pasya. Lihim kong inihanda ang aking aplikasyon sa UP at nag-apply din para sa isang scholarship. Dahil sa aking magagandang marka sa Ingles at sa aking academic record, nakatanggap ako ng isang conditional offer. At 1 buwan matapos ang graduation, ipinaalam ko sa aking mga magulang na nakaayos na ang lahat. Sa susunod na buwan, aalis na po ako papuntang Maynila. Nakakuha po ako ng scholarship at mayroon na rin akong dormitoryo. Ang galit ni Papa ay higit pa sa aking inaasahan. Sinubukan niyang kunin ang aking pasaporte, ngunit naitago ko na ito sa isang ligtas na lugar. Umiiyak ang aking ina, paulit-ulit na sinasabing, alam mo ba kung paano ka namin pinalaki? Nang sabihin ko sa aking mga kaibigan, pareho rin ang naging reaksyon. Nababaliw ka na ba? Sa Pilipinas? Ano namang mayroon doon? Tanong ni Jane. Hindi palaging tama ang landas na tinatahak ng lahat. Sagot ko. Si Sophie lang ang sumuporta sa aking desisyon. Nakakainggit ka. Ang tapang mo. Bago ako umalis, nagkaroon kami ng huling hapunan sa bahay. Tanging ang tunog ng mga kubyertos ang maririnig sa gitna ng katahimikan. Nang patapos na ang pagkain, sinabi ni Papa, 1 taon lang. Pagkatapos niyan, babalik ka sa LSE. Iyon ang kompromiso. Tumango ako,
Ngunit sa isip ko, alam kong kapag umalis ako, magbabago ang lahat. Pagdating ko sa NAIA, ang hindi pamilyar na hangin at wika ay bumalot sa akin. Ngunit, sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi ako natakot. Sa halip, naramdaman ko ang kalayaan. Pagdating sa dormitoryo ng UP, inayos ko ang aking mga gamit at tumingin sa labas ng bintana sa hindi pamilyar na tanawin ng lungsod. Naisip ko, mahahanap ko, kaya ang tunay na sarili ko rito. Ang mga unang linggo ay mahirap. Ang language barrier, ang ibang pagkain, ang mga hindi pamilyar na kultural na nuances. Ngunit kasabay nito, lahat ay bago at kawili-wili. Ang mga kaibigan ko sa International Studies Program ay mula sa iba't ibang panig ng mundo at masaya ang mga oras na kasama ko sila, lalo na ang aking Pilipinang roommate, si Isabel, na malaki ang naitulong sa akin. Subukan mong mag-isa na sumakay ng jeep papuntang Makati. Mungkahi niya, isang araw. At ganoon nga, sinimulan kong tuklasin ang Maynila, ang mga lugar na sa drama ko lang nakikita, ang mga pagkaing sa YouTube ko lang napapanood, nakakapanabik na maranasan ang lahat ng personal. Ibang-iba sa mahigpit na kapaligiran ng London kung saan ako lumaki, ang Maynila ay puno ng buhay sa gitna ng kaayusan. Isang araw, pumasok ako sa isang maliit na grocery store sa isang eskinita malapit sa universidad. Bumibili ako ng instant noodles na inirekomenda ni Isabel nang una kong makilala si Miguel sa counter. Siya ang anak ng may-ari ng grocery, nag-aaral sa kolehiyo habang tumutulong sa tindahan. Nang magbabayad na ako, tinitigan niya ako at biglang natigilan. Sinabi ko sa aking nagkakandautal na Tagalog, "Magbabayad po." Ngumiti siya at sumagot sa Ingles, "If you need any help, just let me know. Please become a regular customer of our store." Isang kakaibang tugon. Ang grocery store ni Miguel ay nasa isang eskinita malapit sa pangunahing gate ng UP. Pagkatapos ng klase, natural na napupunta ang aking mga paa roon. Sa una, bumibili lang talaga ako ng noodles o merienda, ngunit di nagtagal, mas madalas na akong pumupunta para makipag-usap kay Miguel. Hindi perpekto ang kanyang Ingles, pero mas mahusay kaysa sa aking Tagalog. Sa pagitan ng aming mga wika, bumuo kami ng sarili naming paraan ng pag-uusap. Ang buhay sa London, ang mansyon sa Kensington Gardens, ang mahigpit na etika, at matataas na lipunan, lahat ay unti-unting lumalayo sa aking isipan. Ang bawat araw sa Maynila ay isang bagong pagtuklas, at sa sentro nito ay palaging si Miguel. Sa paglihis, mula sa landas na itinakda ng aking mga magulang, sa hindi pamilyar na lungsod na ito na aking pinili, unti-unti kong natatagpuan ang aking sarili. Isang araw, nagkaroon ako ng matinding trangkaso at nakahiga lang sa kama sa dorm. Nang may kumatok sa pinto, hirap akong bumangon. Sa labas ng pinto, nakatayo si Miguel. May dala siyang isang supot na may lamang mainit na lugaw at gamot. Sinabi sa akin ng roommate mo nang pumunta siya sa store, "Kainin mo to." Sa sandaling iyon, naalala ko ang buhay sa London. Kapag may sakit ako, isang katulong ang nagdadala ng lugaw. Ngunit ang lugaw na iyon ay laging may kasamang pakiramdam ng obligasyon. Ngunit sa lugaw ni Miguel, may ibang sangkap. Ito ba ay sinseridad o pagmamahal? Nang gabing iyon, bago ako makatulog matapos bumaba ang lagnat ko, unang pumasok sa isip ko na baka mahulog ang loob ko sa taong ito. Lumipas ang tag-init at dumating ang tag-ulan. Kami ay naging espesyal na sa isa't isa. Tuwing katapusan ng linggo, ipinapakita niya sa akin ang bawat sulok ng Maynila. Naglakad kami sa mga makikitid na kalye ng Intramuros habang umiinom ng tradisyonal na tsaa. Nag-enjoy sa beer at barbecue sa isang kainan sa tabi ng Manila Bay at umakyat sa isang rooftop bar para tanawin ang gabi ng Maynila. Iba ito sa mga formal na date sa London. Ang hindi planadong pagiging natural at ang mga taos-pusong usapan na namumukadkad dito ang bumihag sa aking puso. Ang pinaka-naalala ko ay ang isang pangyayari sa poblasyon sa isang maulang araw. Biglang bumuhos ang ulan at sumilong kami sa isang maliit na coffee shop.
Dahil nakalimutan ko ang payong, hinubad ni Miguel ang kanyang jacket at ipinatong sa aking mga balikat. Ang kanyang mukha na basang-basa ng ulan habang tumatawa ay malinaw pa rin sa aking alaala. Nang gabing iyon, una niyang hinawakan ang aking kamay at nahulog ako ng malalim sa init na iyon. Ang pagpunta ko sa Pilipinas ang pinakamagandang desisyon sa buhay ko, sabi ko sa kanya. Sumagot si Miguel ng may ngiti. Ang makilala ka ang pinakamalaking swerte sa buhay ko at ganoon lumalim ang aming relasyon. 6 na buwan sa aking exchange program, ipinakilala niya ako sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga magulang ay simple ngunit mababait na tao, lalo na ang kanyang ina, na naghanda pa ng isang English afternoon tea para sa akin gamit ang isang English cookbook. Kahit na hindi perpekto, naantig ako sa kanyang sinseridad. Ang ama ni Miguel ay tahimik, ngunit ang isang bayong ng mangga na inabot niya sa akin bago ako umuwi ang nagsabi ng lahat. Mukhang nakahanap ng mabuting tao ang anak namin. Alagaan mo siya ha? Para sa akin, iyon ang pinakataos-pusong pagpapala. Ang init na naramdaman ko sa maliit na apartment sa Quezon City, isang bagay na hindi ko naramdaman sa mansyon sa London, ay hindi matutumbasan ng anumang yaman. Ngunit mabilis na lumipas ang panahon at papalapit na ang pagtatapos ng aking isang taong exchange program. Malinaw ang kondisyon ng aking ama. Pagkatapos ng 1 taon, babalik ka sa LSE. Nahirapan ako sa pag-iisip na kailangan kong tuparin ang pangako, ngunit wala akong pagpipilian. Sa huling buwan ng aking pananatili, naglakbay kami sa Palawan. Habang nakatingin sa dagat, pinag-usapan namin ang aming hinaharap. Ako ang pupunta sa England, sabi ni Miguel. Nagulat ako at napatingin sa kanya. Seryoso ang kanyang mukha nang magpatuloy siya. Ang kurso ko ay Logistics Management. Marami namang kaugnay na kumpanya sa England. Maghintay ka lang ng 6 na buwan. Pupunta ako, pangako. Bago ako sumakay ng eroplano, nagkaroon kami ng huling date. Umakyat kami sa isang gusali para tanawin ang gabi. At isinuot ni Miguel ang isang maliit na singsing sa aking daliri. Hindi ito mamahaling diamante, kundi isang simpleng singsing na gawa sa pilak. Pangako to, pagdating ko sa England, papalitan ko to ng totoong singsing. Pinigilan ko ang aking mga luha at tumango. Kinabukasan, sumakay ako sa parehong eroplano pabalik sa London. Ang hangin sa London ay hindi nagbago. Ang mansyon sa Kensington Gardens, ang pag-uugali ng aking mga magulang, lahat ay pareho. Ngunit ako ang nagbago. Hindi na ako susunod sa landas na kanilang itinakda. Pumasok ako sa LSE, ngunit sa halip na business, pinili ko ang Southeast Asian Studies. Nagalit si Papa, ngunit hindi niya maaaring paalisin ang isang estudyanteng natanggap na. Gawin mo ang gusto mo, pero huwag kang magsisisi sa huli. Umalingaw-ngaw ang malamig na boses ni Papa sa aking tainga. Nang makipagkita muli ako sa aking mga kaibigan, malamig din ang pakikitungo. Inakala nilang lahat na bumalik ako na nahuhumaling pa rin sa kulturang Pilipino. Lalo na si Jane, na halatang nang iinsulto. So, yung Pilipinong boyfriend mo, tumatawag pa ba? Para sa kanila, si Miguel ay simbolo lamang ng isang kakaibang libangan at pagre-rebelde. Hindi nila inakala na seryoso akong nagmamahal sa kanya. Lalo na nang makita nila ang pilak na singsing sa aking daliri, sinabi nila, "Hindi ba kinakalawang yan?" Sa aristokratikong panlasa ng London, tanging platinum at diamante ang kinikilala. Lumipas ang 6 na buwan. Araw-araw kaming nagvi-video call ni Miguel. Nag-aral siyang mabuti ng Ingles at naghanda para sa mga interview sa mga international logistics company. Nag-alala ako na baka sumuko siya, ngunit hindi siya natinag at patuloy na nagsikap para tuparin ang kanyang pangako. Isang araw, hindi siya nagparamdam buong araw. Nag-aalala ako hanggang sa bigla ko siyang nakita sa harap ng unibersidad. Nagulat ako. Bakit ka nandito? Ang Miguel na nasa harap ko ay nakasuot ng suit. Iba sa dati. Ngumiti siya at inabot ang isang sobre. Natanggap ako sa isang logistics company sa UK. Nakuha ko na rin ang visa ko. Dito na ako titira. Ang saya sa sandaling iyon ay hindi maipaliwanag.
Naglakad kami sa tabi ng River Thames at pinag-usapan ang aming mga plano. Nakahanap si Miguel ng isang maliit na apartment sa Kingston at magsisimula na sa trabaho sa susunod na linggo. Lahat ay parang panaginip. Ngunit ang realidad ay nanatiling malupit. Nang sabihin ko sa aking mga magulang ang tungkol sa trabaho ni Miguel sa UK, ang kanilang reaksyon ay tulad ng inaasahan. Napabuntong hininga ang aking ina at malamig na sinabi ni Papa, "Kung saan ka masaya?" Sige, naramdaman ko ang pagkadismaya sa kanyang mga salita. Ngunit determinado na akong tahakin ang sarili kong landas. Mas lantad ang pang-iinsulto ng aking mga kaibigan. Logistics? So, tagabuhat ng kahon? Sabi ni Jane na parang nandidiri. Ang iba naman ay hindi maintindihan kung bakit ako nakikipag-date sa isang lalaking Asyano. Si Sophie lang ang sumuporta. Ang mahalaga ay mahal ka niya ng buong puso. Ang aming mga date ni Miguel ay hindi sa mga mamahaling restaurant sa London, kundi sa maliliit na coffee shop at parke. Nagsipag siya sa logistics company at mabilis na humusay ang kanyang Ingles. Higit sa lahat, hindi nagbago ang kanyang kasipagan at kabaitan. Kapag nagpupuyat ako para sa eksaminasyon, palagi siyang nagdadala ng mainit na tsaa at merienda at tahimik na nananatili sa aking tabi. Kapag nahihirapan ako, 6 na buwan ang lumipas, nag-propose sa akin si Miguel. At walang pag-aalinlangan, tinanggap ko ito. Ang natitira na lang ay ipaalam sa aking mga magulang. Sa hapunan para sa kaarawan ni Papa, nilakasan ko ang loob at sinabi, "Papa, Mama, magpapakasal na po kami ni Miguel." Ang katahimikang bumalot sa hapagkainan ay halos hindi ko makayanan. Dahan-dahang ibinaba ni Papa ang kanyang kopita ng alak at pinunasan ni Mama ang kanyang bibig gamit ang panyo. "Sigurado ka ba na siya ang gusto mo?" tanong ni Papa. Walang pag-aalinlangan akong sumagot. "Opo, siya ang gusto kong pakasalan." Iniwan niya ang kanyang bansa para makasama ako. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Papa, "Gawin ninyo ang gusto ninyo, pero wag na wag mo siyang dadalhin sa mga pagtitipon ng ating pamilya." Masakit ang mga salitang iyon, ngunit kahit papaano ay pinayagan ang kasal. Tumayo ang aking ina na pinipigilan ng luha, at nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, sa apartment ni Miguel ako natulog, hindi sa bahay ng aking mga magulang. Habang umiiyak sa kanyang mga bisig, naramdaman ko ang isang kakaibang kalayaan. Ito ang pakiramdam ng pagpili para sa sarili kong buhay. Ang aming kasal ay simple. Ginanap ito sa isang maliit na simbahan sa Kensington, na dinaluhan lamang ng ilang malalapit na kaibigan, ng mga magulang ni Miguel at ng aking mga magulang. Inihatid ako ni Papa sa altar, ngunit pagkatapos ng seremonya, agad silang umalis ni Mama. Ang mga magulang ni Miguel ay lumipad mula sa malayo para bigyan kami ng kanilang mainit na pagbati, lalo na ang Filipiniana na ibinigay sa akin ng ina ni Miguel. Ito ang pinakamakabuluhang regalo na natanggap ko. Dahil manugang na kita, kailangan mo ng isang tradisyonal na damit Pilipino. Pagkatapos ng kasal, bumalik kami sa apartment ni Miguel. Sa halip na isang magarbong honeymoon, nagluto kami sa bahay, uminom ng alak, at ipinagdiwang ang aming unang gabi. Ang kaligayahang naramdaman ko sa simpleng sandaling iyon ay hindi ko pa nararanasan dati. Ganito na lang tayo palagi, ha? Simple, pero masaya. Habang tumatango sa mga salita ni Miguel, nakumbinsi ako na tama ang aking naging desisyon. Kahit hindi ko nakuha ang buong pag-aproba ng aking mga magulang at patuloy ang pang-iinsulto ng aking mga kaibigan, ito ang buhay na gusto ko. At hindi ko pagsisisihan ang pagpiling ito. Ang mga unang buwan ng aming pagsasama ay para kaming nasa sarili naming mundo. Si Miguel ay masipag sa kanyang trabaho. At ako naman, habang tinatapos ang aking pag-aaral, ay inaayos ang aming maliit na apartment. Ang komunikasyon sa aking mga dating kaibigan ay unti-unting nawala. Mabigat ang kanilang mga tingin. At sa totoo lang, wala na kaming gaanong mapag-usapan. Ngunit si Sophie ay patuloy na nakipag-ugnayan, at sa huli, sumama ako sa isang pagtitipon ng mga kaibigan.
Isama mo ang asawa mo. Gusto nilang makita kung ano ang pinili mo, sabi ni Sophie. Medyo kinabahan ako. Pero alam kong kailangan kong harapin ito. Ang pagtitipon ay ginanap sa isang mamahaling restaurant malapit sa King's Cross. Nagsuot si Miguel ng magandang suit at ako naman ay puno ng paghingi ng tawad sa kanya. Huwag kang kabahan. Maging natural ka lang. Ang sabi ni Miguel na nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Ngunit pagpasok pa lang namin sa restaurant, nagbago ang hangin. Ang mga mata ng aming mga kaibigan ay nakatutok sa amin. At isang nakakailang nakatahimikan ang bumalot. Si Jane ang unang nagsalita. Sa wakas, dumating din kayo. Gusto naming malaman kung gaano ka-espesyal ang pinili mo. Naramdaman ko ang pangiinsulto sa kanyang mga salita. Ngunit ngumiti lang ako. Magalang na bumati si Miguel sa lahat at sinikap na makisali sa usapan kahit na hindi pa perpekto ang kanyang Ingles. Ngunit nanatiling malamig ang kapaligiran. Ang mga lalaking kaibigan ay halos hindi siya kinakausap at ang mga babae naman ay nagbubulungan. Pinakasalan niya ang isang tagabuhat ng gamit. Ano kayang nakain niya at pumatol sa isang asyano? Narinig ko ang mga salitang iyon, ngunit nagkunwari akong walang narinig. Sa gitna ng ganoong kapaligiran, si Miguel ay laging nasa tabi ko, may mainit na ngiti. Nang patapos na ang hapunan, biglang tinanong ng asawa ni Jane, si James, si Miguel, "So, sa logistics, ano ba talaga ang ginagawa mo? Nagbubuhat ng mga kahon. Ganoon ba?" Tumahimik ang buong mesa. Kalmadong sumagot si Miguel. Ang trabaho ko ay i-optimize ang international logistics. Noong nakaraang taon, nakatulong ako sa kumpanya na makatipid ng 15% sa gastos sa pamamagitan ng pag-improve ng mga ruta sa Southeast Asia. Sa propesyonal na sagot na iyon, tila natigilan si James, ngunit agad siyang nag-iba ng usapan. Nang gabing iyon, pauwi, tahimik na nagtanong si Miguel. Okay ka lang? Mukhang hindi ako gusto ng mga kaibigan mo. Napangiti ako sa sinabi niya. Laging matalas ang pakiramdam ni Miguel. Mula noon, bihira na akong dumalo sa mga pagtitipon ng mga kaibigan. Sa halip, nagkaroon kami ng mga bagong kaibigan, mga kasamahan ni Miguel sa trabaho at mga taong nakilala ko sa Southeast Asian Studies. Ang mga oras na kasama sila ay mas komportable at mas totoo. Makalipas ang aming unang anibersaryo, nalaman ko ang isang hindi inaasahang balita. Buntis ako. Halo-halong tuwa at kaba ang naramdaman ko, ngunit ang reaksyon ni Miguel ay purong kaligayahan. Talaga? Magiging tatay na ako. Sa kanyang reaksyon, nawala ang lahat ng aking alalahanin. Sinimulan naming ayusin ang isang silid para sa sanggol sa aming maliit na apartment at lalo pang nagsipag si Miguel sa trabaho. Nang ipaalam ko sa aking mga magulang ang balita, sa unang pagkakataon, bumisita si Mama sa aming bahay. Kahit na may pagkailang, nagdala siya ng mga gamit para sa sanggol at maingat na sinubukang ayusin ang aming relasyon. Ang isang anak ay isang biyaya. Maging malusog ka, hindi nagtagal, nakipagkita sa akin si Sophie. May tea party daw ang mga kaibigan namin. Nag-alinlangan ako, ngunit dahil sa taus-pusong imbitasyon ni Sophie, pumayag ako. Ang tea party ay ginanap sa mansyon ni Jane sa Kensington Gardens. Dati, pamilyar ang lugar na iyon, ngunit ngayon ay tila banyaga na. Noong araw na iyon, lahat ay umiinom ng alak. At nang medyo lasing na si Jane, bigla niyang sinabi, "Hindi na kami nag-uusap ng asawa ko, para lang akong palamuti sa bahay." Sa kanyang pag-amin, tumahimik ang lahat. Ang isa pang kaibigan, si Emma, ay nagsabi rin, "Magkahiwalay na kami ng silid, para lang akong kasangkapan." Noon, maingat kong sinabi, "Actually, buntis ako." Lahat sila ay napatingin sa akin ng may gulat. Sa sandaling iyon, lumapit si Miguel at inabutan ako ng mainit na herbal tea. "Huwag kang masyadong kumain ng matamis. May masama ka bang nararamdaman? Gagawa ako ng takoyaki pag-uwi natin." Sa sandaling iyon, nagbago ang tingin ng aking mga kaibigan, nawala ang pangiinsulto at napalitan ng inggit. Lalo na sa mga mata ni Jane, nababasa ko ang komplikadong emosyon. Mula noon, bahagyang nagbago ang pakikitungo
ng aking mga kaibigan. Hindi na sila nang iinis. Sa halip, nagtatanong sila ng may tunay na interes tungkol sa aking pagbubuntis at kay Miguel. Ang aming unang anak ay isinilang pagkatapos ng aming ikalawang anibersaryo. Isang babae. Pinangalanan namin siyang Sofia. Lumipad ang mga magulang ni Miguel mula sa Pilipinas at sa aking pagkagulat, dumalaw din sandali ang aking mga magulang. Naluha ang aking ina habang karga ang sanggol. Sa sandaling iyon, tila nakalimutan ang lahat ng aming mga hidwaan. Kumuha si Miguel ng 2 linggong paternity leave at sa panahong iyon, magkasama naming pinaghatian ang saya at hirap ng pag-aalaga ng sanggol. Kapag umiiyak ang sanggol sa gabi, si Miguel ang unang bumabangon at bihasa siyang magpalit ng lampin. Naantig ako sa kanyang mga ginagawa. Ito ay isang bagay na hindi ko maiisip sa mga lalaking Ingles, lalo na sa aking kinalakhang kapaligiran. Nang medyo nakakabawi na ako at nagsisimula ng kumilos muli, isang magandang balita ang dumating para kay Miguel. Na-promote siya bilang team leader. Kinilala ang kanyang kasipagan at mga makabagong ideya. Naghanda kami ng isang maliit na party para ipagdiwang ito at inimbita namin si Sophie, ilang malalapit na kaibigan at mga kasamahan ni Miguel. Maliit lang ang aming bahay, ngunit puno ito ng init at saya. Sa kalagitnaan ng party, pumunta ako sa banyo at nakaramdam ng kakaiba. Sa isip kong, hindi kaya? Ginamit ko ang pregnancy test na binili ko ilang araw na ang nakalipas. 2 linya ang malinaw na lumitaw. Pangalawang anak. 10 buwan pa lang mula nang isilang si Sofia. Nagulat ako, ngunit mas malaki ang aking tuwa. Sa pagtatapos ng party, sinabi ko ang balita sa aming mga kaibigan. May isa pa tayong dapat ipagdiwang. Buntis ako sa pangalawa. Lahat ay nagulat at bumati, ngunit ang tingin ng aking mga kaibigan ay komplikado, lalo na si Jane, na pilit nang umiti at sinabing, "Wow, ang galing mo naman." Noong mga panahong iyon, kumakalat ang balita na lalong lumalala ang kanyang pagsasama. Sa sandaling iyon, si Miguel, na noon lang nalaman ang balita, ay halos mapatalon sa tuwa. Talaga? Magiging magulang na naman tayo. May luha ng kagalakan sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, napuno ng kaligayahan ang aking dibdib. Kahit anong pagbati ang sabihin ng aking mga kaibigan, ramdam ko ang inggit at selos sa kanilang mga tingin. Nang kumalat ang balita tungkol sa aking pangalawang pagbubuntis, lalo kaming naging usap-usapan ng aking mga kaibigan. Paano na pagsasabay ni Miguel ang trabaho at pag-aalaga ng anak? Lagi ba siyang ganyang kabait? Dumami ang mga ganitong tanong. Lalo na si Jane, na nagsimulang ikumpara ang kanyang asawa. Ang asawa ko, sobrang abala sa pag-aasikaso ng negosyo ng pamilya. Patuloy ang kanyang pagyayabang na may halong pagdadahilan, ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang katotohanan. Hindi siya mukhang masaya. Ayon kay Sophie, ang asawa ni Jane ay laging nasa mga golf outing tuwing katapusan ng linggo at halos hindi umuuwi. Ang ibang mga kaibigan ay nasa parehong sitwasyon. Ang asawa ni Emma ay abala sa pagpapalawak ng negosyo, habang si Claire ay nagdurusa sa mga tsismis tungkol sa pangangaliwa ng kanyang asawa. Bago isilang ang aming pangalawang anak, lumipat kami sa isang mas malaking bahay. Hindi pa rin ito isang mamahaling mansyon, ngunit isang townhouse na may sapat na espasyo para sa mga bata. Pagkatapos naming lumipat, nagdaos kami ng isang family gathering at inimbita rin namin ang mga anak ng aming mga kaibigan. Hindi marami sa kanila ang may anak, ngunit dinala ni na Sophie, Jane at Emma ang kanilang mga anak. Ang pinakahindi malilimutang eksena sa araw na iyon ay nangyari habang ako ay nagkakape kasama ang aking mga kaibigan. Biglang nag-ingay ang mga bata. Nang magsimulang mainis si Jane, tumawa si Miguel at sinabing, "Mag-relax muna kayo kasama ang mga kaibigan ninyo. Ako na ang bahala sa mga bata." At dinala niya ang lahat ng bata sa likod bahay. Nag-organisa siya ng mga laro, namigay ng merienda, at nakita pa naming nagpalit siya ng lampin. Ang aking mga kaibigan ay natulala. Mahigpit na hinawakan ni Jane ang kanyang kupita ng alak at bumulong. Ang asawa ko ni minsan hindi nagpalit ng lampin ng sarili naming anak.
Isang katahimikan ang sumunod. Tiningnan ko si Miguel at napangiti. Ang kanyang paglalaro kasama ang mga bata ay napaka-natural. Isang bagay na hindi makikita sa mga lalaki mula sa mataas na lipunan ng London. Mula noon, tuluyang nagbago ang tingin ng aking mga kaibigan. Wala nang pangiinsulto. Sa halip, ay lantad na inggit. Nang isilang ang aming pangalawang anak, isang lalaki, pinangalanan namin siyang Mateo, isang pangalang Pilipino. Abala, at minsan mahirap, ngunit hindi pa ako naging ganito kasaya. Si Miguel ay nagpapanatili ng perpektong balanse sa pagitan ng trabaho at pamilya, at lalo ko siyang minahal. Lalong lumaki ang agwat. Ang mga buhay may asawa ng aking mga kaibigan na sa labas ay mukhang maganda, ay lalong nanlalamig, habang ang aming simpleng ngunit mainit na pamilya ay lalong tumitibay. Ang hindi masabing inggit ng aking mga kaibigan ay hindi na maitago. Lalo na nang ipost ko sa social media ang isang family picture na kuha sa ika-3 kaarawan ni Sofia, maraming likes at komento na puno ng inggit ang natanggap ko. Ang pamilya mo ay laging mukhang masaya. Saan ba makakahanap ng asawang tulad ni Miguel? Habang binabasa ang mga komentong iyon, naisip ko kung gaano kamali ang sinabi ni Papa na background ang lahat. Ang tunay na mahalaga ay ang sinseridad ng taong kasama mo at ang pagmamahal sa isa't isa, at nagpapasalamat ako na natagpuan ko ang pag-ibig na iyon. Hindi sa isang mayamang distrito ng London, kundi sa isang maliit na grocery store sa Maynila. Noong tagsibol ng si Sofia ay 5 taong gulang at si Mateo ay 3, dinala namin sila sa Hampstead Heath para mag-picnic. Si Sofia ay malayang naghahalo ng Ingles at Tagalog at natural na gumagalaw sa pagitan ng dalawang kultura. Si Mateo naman ay kamukhang-kamukha ni Miguel, isang makulit na bata. Maganda ang panahon noong araw na iyon at masaya kaming naglalatag ng banig sa damuhan. Habang si Sofia ay namumulot ng bulaklak para gumawa ng korona, bigla akong nakarinig ng isang pamilyar na boses. Alice, pag-angat ko ng tingin. Nakita ko si Papa. Nakasuot siya ng casual na damit para sa isang weekend walk. Ngunit hindi pa rin nawawala ang kanyang dignidad. Nagulat ako at tumayo. Ito ang unang pagkakataon na nagkasalubong kami ng ganito. Tinitigan ni Papa ang aking mga anak. Mga apo ko ba sila? Lumapit si Sofia at buong tapang na nagtanong, Lolo? Biglang lumambot ang ekspresyon ni Papa. Dahan-dahan siyang lumuhod para maging kapantay si Sofia at sinabing, Oo, apo, ako ang lolo mo. Nang araw na iyon, magkasama kaming naglakad sa parke at sa unang pagkakataon, nagkaroon kami ng oras bilang isang pamilya. Mas naging palakaibigan din si Papa kay Miguel. Bago kami maghiwalay, sinabi ni Papa, Sa susunod na linggo, bakit hindi kayo maghapunan sa bahay? Siguradong gusto na rin ni Mama na makita ang mga apo niya. At ganoon, pagkatapos ng 5 taon, bumisita muli ako sa mansyon sa Kensington Gardens. Lahat ay pareho, ngunit ako ay nagbago na. Hindi na ako nadadala ng bigat at formalidad ng lugar. Sa una, medyo ilang si Mama, ngunit agad siyang napalapit sa mga apo niya dahil sa kanilang pagiging bibo. Lalo na nang sabihin ni Mateo sa Tagalog, Lola, ganda. Nakita kong may luha sa mga mata ni Mama. Pagkatapos ng hapunan, tinawag ni Papa si Miguel sa kanyang study. Kinakabahan akong naghintay. Ngunit pagkatapos ng 1 oras, ang dalawa ay lumabas na may mahinahong ekspresyon sa kotse pa uwi. Sinabi ni Miguel, Kinausap ako ng Papa mo tungkol sa kumpanya. Sabi niya, dahil sa karanasan ko sa logistics, baka makatulong ako. Hindi ako makapaniwala. Ito ay isang pahiwatig na nais ni Papa na isali si Miguel sa negosyo ng pamilya. Mula noon, tuwing katapusan ng linggo, bumibisita si Miguel sa kumpanya ni Papa. Sa simula, ito ay parang isang consulting job lamang, ngunit unti-unti siyang naging bahagi ng pamamahala. Tila humanga si Papa sa sariwang pananaw at kasipagan ni Miguel. 6 na buwan ang lumipas. Isang araw, si Papa mismo ang bumisita sa aming bahay. Hindi ito isang formal na pagtitipon, kundi isang ordinaryong pagbisita, pagkatapos matulog ng mga bata. Habang umiinom kami ng alak sa sala,
Tahimik na sinabi ni Papa, sa tingin ko, oras na para ipasa ko sa asawa mo ang pamamahala ng kumpanya. Sa mga salitang iyon, napaiyak ako. Ang ama na tumutol sa aming kasal 5 taon na ang nakalipas, ay ngayon ay ipinagkakatiwala ang negosyo ng pamilya kay Miguel. Nagulat si Miguel, ngunit seryoso siyang yumuko. Maraming salamat po. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Ngumiti si Papa. Ang karanasan mo sa logistics ay magdadala ng bagong hangin sa ating kumpanya, lalo na sa pagpasok sa Asian market. Mahalaga ang iyong papel. Nang gabing iyon, matapos umalis ni Papa, matagal kaming nag-usap ni Miguel. Sinabi ni Miguel na kung aalis siya sa logistics company at magtatrabaho sa manufacturing business ni Papa, mangangailangan ito ng mas maraming responsibilidad at oras. Ngunit kasabay nito, isa itong malaking pagkakataon para sa aming pamilya. Sa huli, nagpasya kaming subukan ito ng magkasama. Nag-resign si Miguel sa kanyang trabaho at nagsimula ng bago sa kumpanya ni Papa. Sa una, malamig ang tingin ng mga empleyado. Nakakabit sa kanya ang etiketang manugang ng chairman. Ngunit hindi pinansin ni Miguel ang mga piyensin na iyon at pinatunayan ang kanyang kakayahan. Lalo na sa pagbuo ng mga bagong business partnership sa Pilipinas at China, malaki ang kanyang naging papel. Ipinagmamalaki ko si Miguel. Minsan, mahaba ang kanyang mga business trip at namimiss siya ng mga bata. Ngunit pag-uwi niya, palagi niyang binabawi ito sa pamamagitan ng paglalaan ng doble-dobleng oras sa kanila. Ang ballet recital ni Sofia, ang unang laro ng soccer ni Mateo, hindi niya pinalampas ang mga mahahalagang sandali. Nang magsimula ng pumasok ang mga bata sa paaralan, nag-aral muli ako. Nag-enroll ako sa master's program sa Southeast Asian Studies at nag-major sa Philippine Literature. At sa mga libreng oras ko, nagsimula akong mag-translate. Ang pagsasali ng mga nobelang Pilipino sa Ingles ay isang makabuluhang gawain para sa akin, isang paraan upang pag-ugnayin ang dalawang kultura. Isang hapon, habang si Miguel ay umuwi mula sa trabaho at nakikipaglaro sa mga bata, tumunog ang telepono. May business trip daw siya sa Maynila sa susunod na linggo at inaalok niya si Miguel na sumama. Isang mahalagang meeting daw ito para sa formal na pagpasok sa Philippine market. Gusto kong makita ang bayan ng asawa mo, kung paano lumaki ang isang napakabuting tao roon. Naantig ako sa mga salita ni Papa. Si Miguel naman ay nasasabik na ihanda ang biyahe dahil ito ang unang pagkakataon na isasama niya si Papa sa kanyang bayan. Sa loob ng 1 linggo na nasa Pilipinas sila, ako ang nag-alaga sa mga bata. At sa mga araw na iyon, madalas akong mapagod at masuka. May kutob ako, ngunit para makasiguro, bumili ako ng pregnancy test. Ang resulta ay tulad ng inaasahan, positibo. Pangatlong anak. 3 taon na mula nang isilang si Mateo. Kaya nagulat ako, ngunit kasabay nito ay bumuhos ang tuwa. Hindi ko muna sinabi kay Miguel. Gusto kong sabihin sa kanya, ng personal. Sa araw na bumalik si Miguel at Papa mula sa Pilipinas, naghanda ako ng isang espesyal na hapunan. Nagulat ako dahil para silang matalik na magkaibigan na nagtatawanan pagpasok sa bahay. Tuwang-tuwa na ikinuwento ni Papa ang kanyang karanasan. Pinuntahan namin ang bayan ni Miguel. Nakilala ko ang mga magulang niya. Napakabait na mga tao. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ka nahumaling sa lugar na iyon. Naantig ako sa kanyang mga salita. Hindi ako makapaniwala na ganito magbabago si Papa. Pagkatapos ng hapunan at pag-alis ni Papa, sinabi ko kay Miguel ang balita. Nagulat siya sandali, ngunit agad nang ngumiti ng malaki at niyakap ako. Talaga? Pangatlo na? Lalaki na naman ang pamilya natin. Sa kanyang masayang reaksyon, nawala ang lahat ng aking alalahanin. Umupo kami sa sofa at pinag-usapan ang paghahanda para sa 2 anak. Kung lilipat ba kami sa mas malaking bahay o ire-renovate ang kasalukuyan. Nangako si Miguel na kapag isinilang ang 3 anak, kukuha siya ng mas mahabang paternity leave para tulungan ako. Nang ipaalam namin sa pamilya, iba-iba ang reaksyon. Ang mga magulang ni Miguel ay nagpadala ng kanilang pagbati sa video call at sinabing bibisita muli sila sa UK. Si Mama, kahit nagulat sa una,
ay agad na nagsabing bibili siya ng mga damit para sa ikatlong apo. Malakas na tumawa si Papa at sinabing, "Ang ikatlong tagapagmana ng ating kumpanya, dapat ipagdiwang." Nang sabihin ko sa aking mga kaibigan, mas komplikado ang reaksyon. Si Sophie ay taos-pusong bumati. Ngunit si Jane ay nagtanong ng may pag-aalala, "Pangatlo? Kaya mo pa ba?" Ngunit sa kanyang mga mata, nababasa ko ang inggit. Lalo pang lumala ang kanyang pagsasama at may mga tsismis na nasa proseso na sila ng diborsyo. Noong ikalimang buwan ng aking pagbubuntis, kailangan ni Miguel na madalas magpabalik-balik sa Pilipinas at UK para sa pagtatatag ng branch sa Maynila. Sa mga panahong iyon, madalas dumalaw si Papa sa aming bahay para alagaan ang mga bata. Minsan, nang hilingin ni Mateo na turuan siya ni Papa ng soccer, nakita ko si Papa na itinaas ang kanyang pantalon at nakipaglaro ng bola sa hardin. Napakakaiba ng eksenang iyon, kaya palihim ko itong kinunan ng litrato. "Napakaswerte mo," biglang sabi ni Papa isang araw. Nang tanungin ko kung ano ang ibig niyang sabihin, "Kung hindi ka nagmatigas noon, hindi mo mararanasan ang kaligayahang ito." Minsan, iniisip ko kung naging masyado ba kaming mahigpit ng mama mo sa iyo. Naluha ako sa kanyang mga salita. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko siyang ganoon. Mula noon, tila tuluyan nang nawala ang distansya sa pagitan namin. Si Mama ay nagsimulang kunin ang mga apo tuwing katapusan ng linggo at si Papa ay kasama ni Miguel na nagpaplano para sa kinabukasan ng kumpanya. Noong ikapitong buwan ng aking pagbubuntis, formal na hinirang si Miguel bilang miyembro ng Board of Directors ng kumpanya ni Papa. Isang pagdiriwang ang ginanap sa mansyon sa Kensington at isang bagay na hindi ko inakala ang nangyari. Ipinakilala si Miguel bilang kahalili ni Papa at ang makita siyang kinikilala sa harap ng lahat ng business partners ay isang malaking karangalan. Pagkatapos ng party, sa kotse pa uwi, mahigpit na hinawakan ni Miguel ang aking kamay at sinabing, "Noong una tayong nagkita, hindi ko inakala na magiging ganito tayo." Ang isang rebeldeng babaeng Ingles na nahumaling sa kulturang Pilipino at nag-aral sa Pilipinas ay ngayon ina na ng 2 anak, ang mayamang pamilya sa London at ang simpleng grocery store sa Maynila. Ang espesyal na koneksyon na nag-ugnay sa dalawang mundo ay naging ganito katibay na pamilya. Isang bagay na hindi ko talaga inasahan. Noong nakaraang katapusan ng linggo, sa unang pagkakataon, nagdaos kami ng isang family gathering sa mansyon sa Kensington kasama ang lahat ng aming mga kamag-anak. Nandoon ang aking mga magulang, ang mga magulang ni Miguel at maging ang aking mga kaibigan na bumisita kasama si Sophie. Si Sofia at Mateo ay nagtatakbuhan sa hardin, habang si Miguel at Papa ay magkasamang nag-iihaw ng barbecue. Habang tinitingnan ko ang eksenang iyon, hindi ko mapigilang mapangiti. Lumapit si Mama at hinaplos ang aking tiyan. "Ano ang ipapangalan ninyo sa kanya?" "Isang pangalang Pilipino po." "Lia," tumango si Mama. "Magandang pangalan." Ngayon, ang ating pamilya ay tunay ng internasyonal. Nang gabing iyon, matapos naming patulugin ang mga bata, habang nakaupo kami ni Miguel sa terrace at nakatingin sa mga bituin, naisip ko, minsan, dinadala tayo ng buhay sa mga hindi inaasahang direksyon, ngunit sa huli, iyon ang nagiging pinakamagandang paglalakbay. Ang paglalakbay na nagsimula sa isang maliit na kuryosidad tungkol sa kulturang Pilipino ay ngayon ang kabuuan ng aking buhay.